Isang mapagpalang araw sa inyo. Ako nga pala si Miguel at kasama ko ang pinsan kong si Arnel. Nang minsang mapunta kami sa isang lalawigan ng Panay, doon sa Capiz. Isang kakilala kasi ang aming nakita doon at niyaya kami na malapit na raw ang piyesta. Kaya naman hindi kami agad nagdadalawang isip pa ng pinsan ko at sumama naman kami. Pero iba pala ang naghihintay sa aming dalawa doon. Isang kababalagan at nakakatakot na karanasan pala ang aming mararanasan sa Capiz. Naganap nito taong 1986 sa lugar ng Capiz at dito magsisimula ang aming hindi malilimutang engkwentro sa aming buhay. At dahil sa ang lolo ko ay may kaalaman sa mga aswang at mga anting-anting, ay binigay niya sa akin ng isang bagay. Ito ay isang buto ng kalamansi. Pambihirang buto dahil may pagkamatigas ito na hindi gaya ng mga pangkaraniwang buto na nakukuha sa kalamansi. Ang sabi ng lolo badong ko ay magagamit ko daw ito kung sakaling may mangyari sa akin dahil nga nakwento ko dito na may kakilala akong taga-Aklan. Miguel, ikaw ba'y kilala mo na yung lubusan ng kaibigan mo na taga-Capiz ka mo? Mag-iingat ka iho at lugar ng Visayas ang Capiz. Maraming aswang sa lugar na yon. Baka hindi nyo pa nalalaman. Ang sa akin ay paalala lang. Si lolo naman, aswang? May ganun pa ba sa panahon na tulo? Wala akong aswang doon tsaka piyesta daw kasi. Kaya sinasama ako. Gusto rin ni Insan kaya dalawa kami. Hindi ba delikado yon? Basta apo, mag-iingat ka doon. May pababaon na lang ako sa iyo para maging ligtas kayo ng pinsan mo habang naroon kayo. Mahirap na baka mamaya may mangyari. Huwag naman sana, pero mainam na rin ang may pag-iingat tayo. Umango ako kay Lolo Badong. Kahit nagtataka ako ay hinayaan ko na lang din. Alam kong nag-aalala siya dahil malayo din ang Capiz. Nagpunta ako kay Arnel para sabihin na payag na si Lolo. Pero itong si Tio Kulas ay ayaw pumayag. Kaya kinausap ko pa ng maayos nang payagan niya itong si Arnel. Ang sabi kasi ni Samuel na sa Makalawan na raw ang piyesta. Kaya balak sana namin na bukas na umalis. Pinag-usapan naming mabuti ni Arnel na dapat maging maingat lalo na at dadayo kami doon. Kaya naman sa huli ay pumayag din si Tio Kulas sa pakiusap namin at nangako rin na mag-iingat doon. Insan, nagbabaon ako ni Itay ng maliit na punyal tsaka gintong tingga. Ang word ni Itay, pero kinuha ko na rin. Si Lolo nga din, binigyan niya ako nito. Buto daw ng kalamansi. Buto? Ano daw yan? Tsaka para saan? Basta, para daw proteksyon ito. At dahil may alam naman si Lolo sa mga ganong bagay, kaya kinuha ko na. Napailing na lang ang pinsan ko dahil doon. Wala naman na ako magagawa pa. Kaya naman kinuha na lang din namin ang mga pinabaon sa amin ni Lolo. Kinausap nga rin ako ng tatay ni Arnel dahil daw delikado ang lugar ng Capiz. May sabi-sabi daw na marami ang mga aswang sa lugar na yon. Kaya pinag-iingat kaming dalawa. Tinanong din niya ako kung saan namin nakilala itong si Samuel. Nasabi ko rin na minsan ko lang itong nakita at tinulungan sa palengke. May bahay kasi ito, malayo sa mga lugar namin na tinitirahan. Madalas din na magpunta kami doon ni Arnel. Kaya nayaya kami sa probinsya nila na hindi ko naman natanggihan pa. Naabutan kasi namin ito na pinagtutulungan. Kaya naawa naman kami ni Arnel. Isang umaga ay nagpunta ako sa bahay nila. Pero ang sabi ng nagpakilalang kapatid niya sa akin ay umalis lang daw para bumili ng mga pasalubong sa bayan.
Nagpaalam na rin ako dito. Ayaw pa nga akong paalisin ng kapatid niya. Ang sabi niya ay hintayin ko lang daw si Samuel. Pero tumanggi na lang ako. Hindi pa nga ako nakakalayo ay sumamangot ito nang tanggihan ko ang paanyaya niya sa loob ng kanilang bahay. Tsaka hindi ko naman siya kilala pa. Wala na rin itong nagawa nang umalis ako sa kanila. Pag-uwi ko galing ng bahay ay nakita ko si Lolo. May dala itong mahabang kahoy na tila matigas. Naupo ito sa labas kung saan may maliit na upo ang kahoy doon at kinayos niya ng kinayas iyon. Naintriga ako kung para saan, kaya naman tinabihan ko siya at tinanong kung ano ang gagawin niya doon. Abala ito sa pagkakayas kaya hindi niya agad ako sinagot. Matapos na maayos nito ang dulo ng may tulis, ay tumingin ako dito. Tsaka lang niya ako sinagot patungkol sa ibig sabihin ng tungkod na iyon. Dalhin mo ito ha. Kailangan na handa kayo ni Arnel. Malayo ang kapis. Pwedeng magbago ang isip mo, apo. Pag-isipan mo ng maraming beses muna. Lo, maging maayos lang ho kami doon. Tsaka isa pa, wala naman ho sigurong aswang sa kapis. Hindi sana ho, wala nang umuwi doon. Sa tingin ko ay buo na ang loob niyo. Ito ang isang tungkod. Pero kita mo itong dulo. Matulis yan. Aalisin mo lang ang harang. Maililigtas kanyan sa anumang kapahamakan. Ginawa ko ang tanga ni Lolo. May kabigatan ito pero ayos lang naman. Hindi naman ito sa gabal kong bitbit ko dahil manipis lang. Pero hindi mo akalain na may timbang rin pala. Bumalik ako sa bahay nila Samuel at kasama ko na si Arnel. Malayo pa kami ay naaamoy na namin ang malansang amoy dahil pasalubong ang ihip ng hangin sa aming dalawa. Ayusan na naming tumuloy pero lumabas mula sa loob ng bahay niya itong si Samuel at napadako ang tingin niya sa aming dalawa ni Arnel. Kaya ayaw man sana ni Arnel na tumuloy na, ay wala na rin kaming magagawa. Kumaway na kasi si Samuel, tanda na pinapatuloy kami nito. Sinip ko pa ako ng pinsan ko dahil balak sana nitong wag nang tumuloy. Kaso ay hinila ko na siya sa dulo ng kanyang damit. Kaya wala na din itong nagawa pa. Mas lalo naming naamoy ang malansang amoy na yon. Kaya pinipigilan ni Arnel na matuwal. Napansin naman iyon ni Samuel kaya naman napatawan na lang ako para sa akin ito matuwan. Ang sabi niya ay may namatay raw kasi na alaga nila. At hindi nila napansin. Ang sabi pa nito, nagulat nga raw sila dahil nasa harap ng kanilang bahay. Kakatapos nga lang daw niyang ibaon iyon, pero naiwan pa rin ang amoy. Pumasok ito sa loob ng bahay saglit para isauli ang dalang palanggana. Saglit lang iyon, dahil paglabas nito ay may dala ng 2 baso ng tubig. Akala ko ay iinumin ni Arnel, pero naghugas lang ito ng kamay. O naman ay hindi ko kinuha dahil hindi naman ako uhaw. Sinabi ko kay Samuel kung anong oras ba ang alis namin bukas. Ang sabi nito ay dapat daw maaga para hindi kami abutan ng traffic sa daan. Nung makapag-usap na kami, mabilis na rin kaming nagpaalam dito. At tumango naman si Samuel habang sumilip pa ang kapatid nito sa aming magpinsan. Pinsan, ang lansa doon, di ba? Namatay na hayop nga lang kaya yon. Parang maiba eh. Ewan ko rin. Ano kaya kung wag na tayong sumama doon bukas na umuwi sa kanila? Total ay hindi naman natin siya ganun kakilala. Ngayon pa, minsan naman tumuloy na tayo. Payag na si Itay. Ang gulo mo rin naman. Kung sakali lang naman. Sige na, tuloy na tayo. Basta dalhin mo yung mga ipinapabaon sa iyo na itiyo ha. Umaper sa hangin si Arnel. Tuwang-tuwa pa ito dahil nga sa wakas ay tuloy na kami sa lugar nila Samuel.
Nakapagayos na rin ako ng mga kakailanganin para dalhin bukas. Muli akong kinakausap ni Lolo ukol sa pag-alis namin. Hinanap pa nga niya ang bigay niyang buto ng kalamansi sa akin. Ang bilin niya ay isuot ko daw, at huwag sa loob ng bag lang. Kaya kinalkal ko pang muli ang mga damit at sinunod si Lolo. Isinuot ko ito at natatakpan ng kwelyong ng aking damit. Ang sabi pa sa akin ni Lolo, kada iinit daw ito, ay may aswang daw sa paligid. Di ko nga maintindihan kung paano iinit ang isang kasing laki lang ng buto ng kalamansi. Tinapik ako sa balikat ni Lolo, kaya tumango ako dito. Alam ko na nag-aalala ito para sa akin at maging kay Arnel, dahil mga apo niya kami. Pero nakatango na kasi kami, at nakakahiya naman kay Samuel kung aatras pa. Maaga rin akong natutulog para sa lakad namin. Nagising na lang ako na may ingay sa labas. Katok ni Lolo ang nagpagising sa akin, kaya agad akong bumangon para pagbuksan siya. 3:00 na pala ng madaling araw, at yung dalawa ay nasa labas na. At hindi nga ako nagulat dahil sila na nga yun. Hindi nga makatingin ng diretso itong si Samuel kay Lolo, kaya lumabas na rin ako para igawa muna sila ng kape. Pumasok si Arnel kaya tinanong ko si Samuel kung nasaan ito. Ang sagot niya ay naroon daw dahil kausap ito ni Lolo. Ipinagpatuloy ko ang pagtitimpla ng kape at inabot ko kaagad kay Arnel ang isang tasa, tsaka kami lumabas ng kusina. Nabutan namin na nag-uusap nga ito at magkatabi pa sa upuan na mahaba. Medyo ramdam ko na nahiya pa itong si Samuel kay Lolo, kaya hindi ito makatingin sa kanya. Inabutan ko ito ng kape at kinuha naman niya, habang si Lolo ay nakatingin pa rin dito at pilit kinikilatis itong mabuti. Sana'y huwag mong pababayaan ang mga apo ko doon sa lugar niyo, dahil ikaw ang kasama nila. Pumayag ako dahil nakiusap sila. Huwag ko kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa kanila doon. Wala akong mananakit sa kanila doon dahil mababait ang mga naruroan. Dapat lang, dahil nagtitiwala sila sa'yo. Sana ay mapagkakatiwalaan kang ang tunay. Hindi na ako umibo si Manuel. Natawa na lang ako dahil nahihiya ito talaga kay Lolo. Nang matapos kaming magkape ay iginagayak ko na ang mga dadalhin ko. Abot pa ang bilin sa aming dalawang magpinsan, kaya tango lang ako ng tango. Pero iniintindi ko rin naman ang mga payo niya sa aming dalawa. Hinawakan ko ang suot kong kwintas. Hindi ito alam ni Samuel. Kami lang ni Arnel ang nakakaalam. May naramdaman akong bagyang init, pero ang iniisip ko lang ay baka dahil sa pagkakapilang namin iyan. Kasama namin si Lolo na bumaba sa bayan. Kasama din pala ni Samuel ang kapatid daw niyang si Lope, kaya hindi na kami nagulat doon. Sumakay kami ng barko patungong Capiz. Mga 12 oras rin ang naging biyahe naming apat. Pinanood ko na lang ang pagsikat ng araw at pinanood ang mga alon sa dagat. Ang tagal nun, kaya naman panandilian akong pumikit para makapag-relax. Kaso ang sama na naman ng panaginip ko. Niloto daw kami ng pagpinsan ng mga tao o aswang sa aking panaginip. Nagulat na lang ako nang gisingin ako ni Arnel. Nakatingin pa nga ang ibang pasahero sa akin dahil sa napanaginipan ko. Hingal na hingal rin ako dahil sa takot ko. Napatingin ako kay Samuel at kita ko sa mukha nito ang kalituhan. Pinagpawisan ako kahit na lang lakas ng hangin sa biyahe. Tinanong ako ng pinsan ko kung bakit daw ako sumisigaw. Ang sabi ko na lang ay masamang panaginip. Hindi ko na sinabi kung ano talaga. Dahil baka pagtawanan lang ako nito. Malaw ko rin kasi itong minsan. Imbis na maniwala, tatawanan ka ba? Sinarili ko na lang yon at nabada ko naman ako kay Lope.
at nahuli kong may ngisi ito sa labi na hindi nakaligtas sa aking paningin. Nang makita nitong nakatingin ako ay biglang nawala ang ngisi nito at tumalikod sa akin. Matapos ang 12 oras na biyahe namin sa barko, ay sumakay pa kaming muli sa isang tricycle. Tinitigan pa nga kami ng driver na aming sinakyan. Nasa likod kami ni Arnel at si Samuel naman ay nasa likod ng manong tsoper. Huminto ito saglit at bumaba siya. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng manong. Nakausapin kami. Ang sabi nito, saan daw ba kami pupunta? Dahil mukhang dayo kaming dalawa. At sinabi nga namin na sa lugar ng aming kasama, natigilan pa ito. Sinabi rin namin na piyesta kasi doon bukas. Kaya naman pinaunlakan namin ito sa imbitasyon. Nagkamot pa nga ng batok ang mamang tsoper dahil sa narinig mula sa akin. May sasabihin pa sana ang manong pero nakita nito na paparating na si Samuel. Kaya tumahimik na ito agad at pinansyakan na ang makina. Tahimik ito sa biyahe at ganon din naman kami ni Arnel. Pero hindi nawala sa isip ko ang mga pagtatanong ng lalaking ito. Hanggang sa makarating kami sa barangay nila. Naglakad pa kami at 4 pa ang bahay na aming nadaanan. Mabilis nga na lumiko ang tricycle na wari ay may tinatakasan doon. Insan, sa tingin mo, anong ibig sabihin ng manong kanina? Parang may gusto siyang sabihin, di ba? Tapos nung nakita niya si Samuel biglang natigilan. Oo nga. Akala ko ako lang ang may kutob. Sa tingin mo, tama nga ba na nagpunta tayo dito? Ano yun? May sinasabi ba kayo? Ha? Wala. Ang sabi namin ang ganda pala dito. Malayo pa ba ang bahay niyo, Samuel? Malapit na. Yung pang 5 na bahay yun na. Bilisan na lang natin. Sumunod na lang kami dito dahil nagpatiunan na sa amin si Samuel. Minamasdan ko ang kabuuan nito at doon ko nakita na malaki pala ang katawan niya. Huminto ito sa tapat ng isang bahay at may lumabas noon na isang babae. Palagay naming dalawa ni Arnel ay nanay niya ito. Nagmano dito sa Samuel. Pero kami ay nananatili lang na nakatayo. Ipinakilala niya kami dito at tama nga ang hinala ko na nanay niya ito. At isang lalaki rin ang lumabas marahil ay tatay naman niya ito. Ipinakilala kami ni Samuel sa mga magulang niya at maganda naman ang pagtanggap nila sa amin ni Arnel. Naalala ko ang kapatid niyang si Lope dahil hindi na namin ito nakasama. Nagtanong ako kay Samuel kung saan nagpunta si Lope. Itinuro niya ang naunang bahay dahil doon daw yun nakatira. Akala ko ay magkapatid sila pero bakit doon nakatira? Pinapasok kami nito sa loob ng kanilang bahay. May babango nga kaming naamoy ni Arnel. Kaya naman bigla ay nakaramdam kami ng gutom. Ramdam ko rin na may init sa aking leeg pero hindi ko yun ipinapahalata sa lahat. Naghain ang nanay niyang si Aling Josie ng mga pagkain. Dinuguan yon at kanin. Natakam naman si Arnel kaya binatukan ko ito saglit. Natatandaan ko pa ang bili ni Lolo sa akin. Na huwag ko raw kakalimutan na kung hindi ako kumpirmado sa pagkain, ay patakan ko raw ng kalamansi. Hindi mo ba gusto ang ulam, iho? Ipagluluko to kita ng bago. Ho, nako, hindi po Mang Raul. May naalala lang ho ako. Kain na Miguel, Arnel, huwag kayong mag-alala, malinis yan. Tsaka baboy yan kaya mas masarap. Sigurado ka ba na baboy ito? Baka mamaya tao ito ha. Siniko ko si Arnel dahil sa katabila ng tila nito. Napatingin naman ang mga magulang ni Samuel dito dahil sa sinabi niya. At ang makita niyang seryoso ang mga mukha nito, ay tumawa siya. Sabay sabing biro lang yon.
Tumawa si Arnel kaya nakitawan na rin ako dito. Para naman nakalain talaga nila na nagbibiro lang ang pinsan ko. Kaya si Samuel ay natawa. Sabay kamot ng ulo nito at napaupo sa harapan naming dalawa. Nagsalita ito tungkol sa pagkain na nakahain. At sinabi nito na imposibleng maging tao yon dahil mga aswang lang daw ang may kakayahan na gawin iyon. Kaya naman tinanong rin siya muli ni Arnel kung aswang nga ba sila. Doon na sumagot ang tatay nito. Marami ang nagsasabing aswang daw ang mga nakatara dito. Lahat yun ay hindi naman namin pinag-uukulan ng pansin. Dahil walang katotohanan ang bagay na yan. Nagbibiro lang ho itong pinsan ko, Manong. Mahilig kasing magpagkwentuhan ito sa mga matatanda sa amin. Kaya ganyan yan. Ayos lang yun. Sanay naman ako dito kay Arnel. Kumain na kayo para makapagpahinga rin kayo. At saka sasamahan ko kayo mamaya sa labas. Hindi naman namin ginalaw ang mga pagkain. Dahil pareho pa kaming busog nitong si Arnel. Patuloy na umiinit ang suot kong kwintas. Kaya kinukutoban ako ng malakas. Tama nga kaya na dapat ay nakinig na lang ako kay Lolo. Tuloy ay mukhang tama nga siya sa duda niya dito. Doon ko nga lang naisip na niyaya kami kaagad. Kahit nakakilala pa lang naming dalawa. Masyado yata kasi akong nasabik na makarating sa ibang lugar. Natapos kumain si na Samuel, ay nasa labas lang kami ni Arnel. Nag-uusap lang na dapat ay mag-ingat kami sa lugar. Mahirap kasi ang dayo lang. Maraming pwedeng mangyari. Tulad ngayon na hindi ako palagay sa sitwasyon naming magpinsan. Sumilip ako sa loob ng bahay at nakita kong nag-uusap silang magpamilya. Tumingin ako sa paligid at nakita ko sa mga mata ng mga naroroon na parang isang masarap nagpagkain kami ng pinsan ko. Kinalabit ko ito para ipakita ang mga tao sa paligid. Nakatingin kasi ang mga ito sa aming dalawa. Pinsan, hindi ka ba nagtataka? Tignan mo ang mga tao. Lahat sila ay nakatingin sa ating dalawa. Kanina ko pa nga sila napapansin eh. Bakit kaya ganyan sila makatingin? Hindi ko rin alam minsan. Pero isa lang ang tiyak ako. Hindi tayo ligtas sa lugar na ito. Natahimik ang pinsan ko dahil doon. Tumingin din siya sa mga taong nasa paligid namin na nakatingin sa aming dalawa. Kinakabahan ako para sa kaligtasan naming magpinsan. Kung sana ay nakinig na lang ako kay Lolo, ay malamang wala kami sa sitwasyon ngayon na ganito. Lumabas si Samuel mula sa loob ng kanilang bahay at nakangiti ito sa aming dalawa. Niyaya niya kaming maglibot daw sa paligid para ma-enjoy daw namin ang nasabing lugar. Sumama naman kami ng pinsan ko. Pero may bitbit kami. Dala ko ang tungkod na sinabi ng Lolo Andres ko. Habang si Arnel ay may baon na punyal na nakatago sa likod ng damit niya. Sumama naman kami kay Samuel. Maganda nga kung susumahin mo ang lugar. Pero dahil sa kutob ko ay hindi ko magawang matuwa. Palapit kami sa matataas na kapunuan. Nang biglang nag-init ng gusto ang suot kong kwintas na mula sa buto ng kalamansi. Huminto ako kaya napatigil rin sila at tumingin sa akin. May halong pagtataka ang tingin nilang dalawa. Anong problema, Miguel? May problema ba? May nararamdaman lang akong kakaiba. Tumigil muna kayo saglit. Ano ba yun, Insan? Kinakabahan ako sa iyo eh. Hindi niyo ba nararamdaman
May paparating dito sa gawin natin. Napamaang sina Samuel at Arnel dahil sa sinabi ko. At hindi nga ako nagdalawang salita dahil may sumulpot sa harapan namin na malaking asong itim. May malaking ngipin ito at mabalahibo ang batok mula sa likod ng katawan. Napaatras si Arnel maging si Samuel. Takot ang naramdaman ko para sa aming tatlo, pero hindi ako nagpatinag. Mahigpit kong hinawakan ang tungkod na may nakatagong tulis sa dulo nito. Tumayo ako na parang wala lang. Hinila ni Arnel ang laylayan ng aking damit at napatingin ako dito. Ang sabi nito ay umalis na kami. Pero sinabi ko sa kanya na wag. Palagay ko ay may mga kasama pa ito at hindi lang iisa. Malayo na kasi kami sa kabahayan, kaya alam ko na inaabangan na kami nito. Nagsalita muli si Arnel dahil nagtaka ito kung bakit alam kong may paparating habang si Samuel ay nananatiling tahimik at kalmado lang. Hindi ko sinagot ang pinsan ko. Bagos ay tinignan ko lang siya nang sa tingin ko ay makukuha niya. Umaangil ito kaya napabalik ang atensyon namin dito. Takot na takot itong si Arnel. Kaya kinausap ko siya na manatiling kalmado para hindi maramdaman ng asong itim ang takot namin. Napasigaw si Arnel ng walang ano-ano. Sumugod ito sa aming tatlo. Kaya naman inalis ko ang takip ng dulo ng aking tungkod at tumambad ang tulis at talas nito. Lumukso ito padamba sa amin, kaya pinalis ko si Arnel. Tinamaan ito sa pigi, kaya napasigaw ang asong itim. Nangangalit ito at tumutulo ang laway. Namumula ang mga mata nito, habang balak na naman yatang lumusob. Pero hindi ako nagpadaig. Ingat ka, Miguel. Mukhang hindi ordinaryong aso lamang yan. Nahalata ko nga eh. Ikaw, Insan, ayos ka pa ba? Oo, Insan. Ano ba itong lugar niyo, Samuel? Umuwi na nga tayo bukas, Insan. Yan nga rin ang naisip ko, Insan. Sumugod nga ito muli at sabay na naming pinagtulungan ito ni Samuel. Lumundag itong muli sa ere, kaya idamagan ko ang paglanding niya. Naabot ko ang tiyan nito, kaya nasaksak ko siya doon. Tumilansik pa ang dugo niya sa damit ko, at ang pag-atake nito ang hindi ko inaasahan. Umulot ng malaking bato si Samuel, tsaka ipinukpok ng ubod lakas sa mukha nito, maging sa ulo ng aso. Napaigik na lang ang asong itim, at napatay namin ito ni Samuel. Sa panguli ay sinaksak ko ito ng tangan kong tungkod. Hingal pa nga kaming dalawa habang si Arnel ay gulat pa rin sa nangyari. Tulala ito at hindi nagsasalita. Tinapi ko lang ito sa pisngi, kaya natauhan at napabaling ang mga mata sa akin. Tumayo ito at gulat dahil patay na ang malaking asong itim. Patawa pa nga ito, kaya akala namin ni Samuel ay nasiraan na. Hanip, napatay niyo. Ang husay, Insan. Sus, ayos ka ba? Hindi natin papatayin. Malamang tayo ang namatay ngayon. Arna, Miguel, teka nga, paano mo pala nalaman na may paparating? Ang galing mo dun ah. Wala. Hula ko lang at natao naman. Tsamba kumbaga. Hindi na kumibaw pa si Samuel sa sinabi ko. Pinagmamasdan ko siya kaya pasimple itong natawa. Niyaya na kami nitong bumalik sa bahay nila, imbis na maglilibot sana kami. Sumunod na lang ulit kami dito ni Arnel. Nadaanan pa nga namin ang kapatid niyang si Lope, na may tangan na hilaw na yatang karne yun.
Panay tilamsik ng dugo ang suot nito na puting damit. Kaya nang makabalik kami ay medyo nagulat pa ang nanay ni Samuel. Sinabi nito ang nangyari kaya naman nagpatuloy na kami ni Arnel sa aming silid. Nagsalita ang pinsan ko na kung pwede bukas na bukas ay umuwi na kami ulit. At pumayag naman ako dahil natatakot na rin ako dito. Naupo ako sa tabi niya at saka ko nilabas ang suot kong kwintas. Nagtaka pa ito dahil sa itsura na tila raw maliit lang na buto. At sinabi ko nga na buto iyon ng kalamansi na bigay ni Lolo sa akin. Sinabi ko rin na kaya ko nararamdaman na may paparating ay dahil din doon. Inilabas din niya ang gintong tingga at dala niya rin pala iyon. Ang sabi ko ay huwag niyang aalisin iyon sa kanyang katawan. Hanggang sa isang katok ang narinig namin. Kaya nagkatinginan pa kami saglit ni Arnel. At sa huli ay binuksan ko rin ang pinto. Si Samuel. Mukhang may sasabihin kaya pinatuloy ko ito. Pasensya na kayo sa nangyari. Natakot pa yata kayong dalawa dahil doon. Natakot talaga kaya uuwi na kami bukas na bukas din. Delikado pala dito sa lugar niyo. Bakit di mo sa amin sinabi? O insan, kalma ka lang. Magkakausap tayo ng maayos. Upo ka nga. Pasensya ka na Samuel ha. Nabigla lang yan sa nangyari kanina. Ayos lang yun. Nahiya nga ako sa nangyari dito. Bakit ka naman mahiya? Wala namang nakakaalam na may ganun doon. Nawalan ito ng kibo dahil sa sinagot ko. Nag-ayos ng gamit si Arnel. Kaya napatingin kaming dalawa doon ni Samuel. Desidido na talaga itong umuwi. Kaya napabuntong hininga na lang ako. Hanggang sa pumasok na ang tatay ni Samuel doon. At kinausap kami ng maayos. Ayaw nang pumayag pa ni Arnel. Dahil sadyang natakot talaga siya sa engkwentro kanina. Tinapi ko si Arnel sa balikat nang makalabas ang mag-ama. Ang sabi ko sa kanya na ipagpabukas na lang yon. Kaya pansamantala itong naupo at tumingin sa akin. Dahil kahit ako man ay gusto ko na ring bumalik o umuwi na sa amin. Maganda pa nga ang nangyari. Dahil may dahilan na kami para umalis dito sa Capiz. Lumabas kami ng silid at naabutan pa namin na nag-uusap ang tatlo. Nagiwalay lang sila nang makita kami. Kaya lumabas na si Mang Raul dahil may tatlong kalalakihan doon. Nag-uusap pa rin sila kaya naintriga ako kung ano ang pinagbulbulungan ng mga ito. Matapos ay tumingin sila sa amin na ikinatayo ng balahibo ko sa batok. Nakakutob ako ng iba, kaya lihim kong kinakalabit si Arnel at sa pamamagitan ng aking mga mata ay itinuturo ko si Mang Raul at ang kasama nito na nakangisi habang nasa amin ang mga mata nito. Bumalik na lang kami sa silid dahil kinausap ko si Arnel. Mamaya, kapag lumalalim ang gabi, aalis na tayo dito ha. Kaya maghanda ka. Iba ang kutob ko sa mga aksyon nila, pati sa kilos na mga yon, ng mga kasama ng tatay niya. Akala ko ay hindi mo mahalata. Sige, basta magsabi ka lang insan. Malakas ang kutob ko na may hindi magandang mangyayari sa atin. Basta sa ngayon, umakto ka lang na parang wala kang alam. Huwag kang papahalata ha. Kuha mo. Tumango si Arnel bilang pagsang-ayon sa akin. Naganda na kaming magpinsan sa maaring maganap mamaya. Mukhang may hindi magandang mangyayari. Patuloy na umiinit ang suot kong mutya. Hindi kami natulog ng dalawa. Bagos ay pinagpaplanuhan namin kung saan kami pupunta mamaya. Ganap nang nasa kailaliman na ang gabi at iyak kong tulog na ang lahat.
Naglagay kami ni Arnel ng mga lumang damit sa katre at tinakluban namin ang kumot para akalain na tao ang nakahiga. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at maingat kaming lumabas mula doon. Isang anino ang napansin ko, kaya hinila ko si Arnel para magtago sa malaking upuan. Sakto na patungo ito sa silid namin at binuksan niya iyon. Nang masiguro nito, marahil na naroon pa kami ni Arnel, ay muli niyang isinarado ang pinto. Pero tumayo muna ito ng ilang minuto sa labas ng pinto. Maya-maya pa'y umalis ito at pumasok sa isang silid. Si Samuel pala yun. Kaya ang ginawa namin ni Arnel ay mabilis kaming tumayo para makapunta sa dulo ng pinto. Pero isang pagkakamali. Dahil naabutan kami ng nanay ni Samuel, kaya napahinto kami sa paglabas. Humarap ako dito at baka sa mukha nito ang kakaibang ngisi. Lumapit ito kaya naman hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Hinampas ko ito sa mukha kaya ito nabuhal at nasagi ang isang baba sa ginagamit na nagsanhi ng ingay. Bago pa makabangon ang ginang, ay isang tadyak pa ang ipinamalas ni Arnel dito. "Bunain, San. Sige na, mauna ka na. Bilisan mo. Sumunod ka kaagad ha." Mabilis akong tumakbo pasunod kay Arnel, habang hindi pa nakakalabas ang asawa nitong si Mang Raul, dahil sa nakitang anyo ng asawa nito. Nagtungo kami sa isang tagong lugar at dire-diretsyong tumakbo sa madilim na kalsada. Nagaktak ang pawis naming magpinsan dahil sa labis na takot at pagkalito. Hindi na namin nalintana kung saan kami dalhin ang aming mga paa. Basta ang mahalaga ay makaalis at makalayo kami sa bahay at lugar na yon. Pinasok namin ang madilim at masukal na gubat. Isang malaking puno ang aming nakita, kaya tumigil muna kami doon ni Arnel. Hingal na hingal kaming dalawa dahil sa layo ng aming tinakbo. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing ilaw namin sa lugar na iyon. Hawak ni Arnel ang dibdib nito dahil sa labis na pagod. Ganon din ako. Matapos at sumandal kami sa puno, ay naupo dahil sa pagod. Ilang sandali pa ay may narinig kami ng mga kaluskos, kaya pinigilan ko ang malakas na paghinga at ganoon din si Arnel. Humiga kami para hindi kami makita at nagtabo ng mga dahon sa aming katawan. Dinig pa namin ang boses ni Samuel, kaya nanlaki ang mga mata ko. Ama nga nagplano niya ito. Nayayain kami ni Arnel para siguro gawing pagkain. "Hanapin niyo, sayang sila. Malapit na ang bukang liwawa, dapat ay madala natin sila sa bahay." "Kung hindi ka pa naman kasi, buang, hindi mo sinisiguro na sila yung nasa silid. Iyan tuloy, pati ang nanay mo nasaktan." "Hindi ko naman alam na nakakahalata na sila. Kayo kasi." Binuwestra ko kay Arnel na huwag maingay para hindi nila kami marinig. Kaya tumango ito at pumikit. Dapat ay malampasan namin ito at makabalik ng buhay sa amin. Ilang oras pa ay tumahimik ang paligid at ang mga boses nila ay malayo na sa aming pandinig. Nauna akong tumayo para masiguro na wala na nga sila. At nang wala na akong maramdaman na pag-iinit sa aking kwintas, ay lumakad na kami ni Arnel para makalayo. Kahit na maliwanag ang buwan at may takot pa rin ako, na baka bigla na lang ay sumulpot mula sa matataas na talahib sa paligid ang mga ito. Nang napasigaw si Arnel,
dahil sa isang bulto ang lumabas kasunod nun ay hawak ito sa braso. Napaupo naman ako dahil sa gulat. Natigil ang pagsigaw nito nang takpan ng lalaki ang bibig ni Arnel. Nang magsalita ito ay doon lang natauhan ang pinsan ko. Kaya natigil ito sa pagpupumiglas. Tahimik, maririnig ka nila kung patuloy kang sisigaw. Sino kayo? At bakit kayo naririto sa gitna ng kakahuyan? Aswang rin ba kayo? Kaba kong aswang, kayo. Bakit naririto kayo sa lugar na ito, ha? Delikado rito at mukhang mga dayo lang kayong dalawa. Bitawan niyo na ho ako. Sumunod kayo sa akin. Kung wala pa kayong mapupuntahan, tayo na, habang may oras pa. Tumakbo ito kaya sinundan namin ang manon na nagpakilalang Toto. Nagtaka lang ako dahil porong damo ang suot niya sa kanyang sarili. Marahil para hindi siya maamoy ng mga aswang sa paligid. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa isang kubo. Madilim din ang kubo niya at puno ng mga bawang sa bawat sulok na bahagi. Inalis niya ang suot niyang balabal. At isa pala siyang lalaking kasing edad lang namin ni Arnel. Yung boses niya at mukha ang matanda dahil sa suot niyang palamuti sa katawan. Tumingin ito sa amin ni Arnel. Saka nagbunta sa gawing lutuan ito. Kumuha ito ng 3 tasa at nagsalin ng sa tingin ko ay kape iyon. Lumapit siya at inabot sa amin ang tig-isa. Kaya naman tinanggap namin iyon ni Arnel. Saka ito nagkwento tungkol sa bayan na aming pinanggalingan at kung paano kami napadpad dito sa Capiz. Garito ka rin ba, Tuto? At saka, bakit dito kayo nakitira sa madilim na gubat? Dahil sa isang dahilan. Mga aswang ang nakatira sa sityo na pinanggalingan niyo. Napakaswerte niyong dalawa dahil nakatakas pa kayo. Alam niyo bang mamaya ay piyesta na sa lugar na yon? At sa tingin ko ay kayong dalawa ang bagong biktima nila. Tama nga sinalulubad ang insan sa hinala niya. Tungkol sa kay Samuel, hindi lang tayo nakinig. Isa rin ako sa mga biktima dapat, pero nakatunog ako dahil sa mga kilos nila. At dahil na rin sa tulong ng isa kong nakilala dito, pero napatay din siya ng mga aswang na yon. Pareho pala tayong mga biktima. Mabuti at nakatakas na rin kami ng aking pinsan. Kung nagkataon ay mailuluto pala kami dito. Marami pang nasabi si Toto sa aming magpinsan. Kaya naman mas lalo tuloy kaming natakot. Dahil halos lahat pala ng mga nakita namin na akala namin ay tao ay mga aswang din pala na gaya ng pamilya nila Samuel. Muntik na kaming maging tinuguan. Nang makapagpahinga kami ay nagpasya kaming matulog muna para may lakas kami bukas sa pag-uwi namin. Pero hindi pa man lumalapat ang likod ko sa banig ay may mga kaluskos na kaming narinig. Kaya tumayo agad ako at inabot ko ang aking tungkod. Ganon din si Arnel na inilabas ang kanyang maliit na punyal. Lumabas din si Toto sa kanyang silid dahil naririnig din niya ang ingay. Kaya sumilip ito sa maliit na sewang at doon nga raw may mga anyong tao pero mukha ng aswang. Sumilip pa rin ako at nagulat ako dahil sa haba ng mga ngipin ito at tumutulo rin ang kanilang laway. Naaamoy kaya kami nito kaya naririto sila ngayon. Lumagabak ang bubong kaya nagulat kaming tatlo. Nakatingala kami at baka lumusot bigla ang nasa bubungan. Mahirap na baka kami maunahan. Hawak ni Toto ang kampilan niya. Kaya kumpiyansa kami na may laban kaming tatlo. Dumakot ako ng abo sa kakalanan
at binuksan ko ang bintana. Sabay saboy nito sa mukha ng nakasilip na aswang. Nagsisigaw ito dahil nasabol ito sa mata. Ang dami nila kaya litong-lito si Arnel. Pero hinawakan ko siya sa braso para kumalma muna. Nakapasok ang isang aswang. Kaya naman wala na akong sinayang pa na oras. Sinaksa ko ito ng dulo ng aking tungkod. Kaya napahinto sa balak sana na pag-atake kay Arnel. Bumulagta ito sa lupa habang dilata ang mga mata niya. Ang sabi ni Toto ay maging matalas pa sa mga susugod sa amin. Sumunod ulit na pumasok ang isa, kaya naman napahiwalay sa amin ito. Hinarap ko ang isang tila lalaking aswang, na gutom sa laman. Ang sabi ko kay Arnel ay umayo siya para makalabas kami ng buhay dito. Humanap siya ng isang mahaba at makapal na kahoy. Inampas niya ang pumasok pa na isa. Nasapol niya ito sa ulo, kaya sumambulat ang dulo mula sa ulo ng aswang. "Insan, ingat ka." "Oo, Insan, ikaw rin. Kaya ko na ito." Dalasan niyo ang pagkaramdam niyong dalawa. Marami pa sila. "Alam namin. Huwag kang mag-alala." Sabay-sabay na pumasok ang tatlo pang natitirang aswang. Tuloy sa pagtulo ang mga laway nila. At may mga matutulis na kuko pa. Umakbo ako palabas ng kubo para sundan ako nito. At para magkaroon rin kami ng mas maluwag na galawan. At nasunod naman ang plano. Kaya pagharap ko sa mga ito, ay wala na akong sinayang pa na oras. Pinalo ko sa batok ang naunang aswang na sumugod sa akin. At napadapa ito dahil sa lakas nun. Pero nakatayo rin naman siya at sumugod muli. Kaya hindi ko na pinapatagal pa. Isinaksa ko ang dulo ng tungkod ko sa kanya. Sapul ito sa bibig, kaya tagos ang talim nito sa batok ng aswang. Paghugot ko rito ay tumimbo ang ito at hindi na nakapalagba. Patay siya habang naglalandas ang dugo sa bibig at batok niya. Nabaling lang ang atensyon ko nang sumigaw si Arnel. Nakita ko itong may sugat na sa braso at hirap na sa pagpigil sa katunggali niya. Kaya tinakbo ko ang kinaroroonan nito. At walang pasubali, nainambas ko ang aswang sa ulo. Pilit siyang kakagatin. Nang matamaan ko ito ay ubod lakas ko rin ditong sinipa para sumadsad sa matataas na damo. Sa gawin naman ni Toto ay tinaga nito ang ulo ng kalaban niya at itinapon kung saan lang ang ulo nito. Nakatakbo ang isang natira kaya hindi na namin nahuli pa. Kailangan na nating umalis dito. Tiyak na ituturo nito kung saan kayo. Kaya tayo na hanggang may oras pa tayo. Sandali, saan naman tayo pupunta na hindi tayo matutunto na mga kasama niya? Hindi ba't matalas ang mga pang-amoy nila? Kaya wala rin tayong ligtas. Kama si Miguel, Toto, saan tayo pupunta? Ako na ang bahala doon. May kukunin lang ako sa loob. Mga mahalagang gamit na pwedeng ipanlaban sa kanila. Sandali lang. Pumasok ito muli sa loob ng kubo niya. Mga kalahating minuto lang yon at lumabas ito kaagad. May dala itong metal sa balikat niya. Goma na nakasukbit sa kabilang braso nito at iilang matatalas na patalim. Nang makuha na niya ang lahat ng sinabi niyang gamit, ay nagsimula na kaming umalis. Hinahak namin muli ang maraming matatayog na puno, matitinik na daan at mabatong ilog. May isang bahay doon at tuloy-tuloy lang na pumasok doon si Toto.
kaya napahinto muna kaming magbinsan. Tila naman naramdaman iyon ng lalaki, kaya huminto ito sa gawin naming magbinsan. Kinakawayan kami nito na magpatuloy at kahit na hindi namin ito kilala, ay nagtiwala kami. Dahil kasama naman namin siya na nakapaglaban sa mga aswang. Kaya mukha namang hindi niya kami lulukuhin. Kaya hinila ko na si Arnel para makapasok na rin kami sa loob. May kadiliman sa bahay ngunit malaki rin ito. At nagliwanag lang ito ng sindihan ni Toto ang mga sulo na nakatusok sa bawat daan. Huwag kayong mag-alala. Ligtas tayo dito. Malayo na ito sa lugar ng mga aswang. Salamat kaibigan. Kung hindi dahil sa iyo, malamang tinutugos pa rin kami ng mga aswang. Wala yun. Pagtapos nito ay makakabalik na rin ako sa amin. Isa lang din akong dayo dito. Sinama ng isang kakilala. Dahil nagtiwala din ako. Eto ako ngayon. Nanganganib ang buhay. Para palang kami rin. Hindi kasi kami nakinig sa lolo namin. Sana wala rin kami sa ganitong sitwasyon. Kakaalis din tayo, insan. Kakampi natin ang Diyos kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya natin tong tatlo. Basta malinis ang hangarin natin. Nagkibit balikat na lang ako dahil may punto si Arnel. Dapat ay malakas ang loob namin dahil walang ibang makakatulong kundi kami lang din at ang Panginoon. Tinulungan kong magsara ng malaking bato si Toto para iharang sa daanan nang hindi kami maamoy ng aswang. Nang lumapat ang bato sa daan, ay doon lang ako nakahinga ng maayos. Alam kong ligtas kami dito sa loob. Nakita ko ang itsura ni Arnel. Bakas ang pagod at hapo dito. Nakasalampak ito sa malaking bato. Si Toto naman ay inayos ang mga nakuhang gamit mula sa kanyang kubo. Nag-uusap kami nito. At ang sabi niya ay uubusin niya ang mga aswang sa lugar. Napailing ako dahil imposible ang gusto niyang mangyari. Isa pa ay 3 lang kami. At marami ang mga aswang dito sa lugar. Pero mukhang sigurado na siya sa balak niyang gawin. Ikinasan niya ang isang baril. Tumayo naman si Arnel at nagbunta kung saan kami ni Toto. Una ay ayaw niya sa plano nito. Pero wala nang ibang paraan pa. Hindi sila titigil hanggat may mga nabibiktima sila na gaya naming magpinsan. Sangayon na ako sa kanya, insan. Siguro ay dapat nga na maubos sila. Dahil kung hindi, mauulit lang ang ganitong senaryo. Totoo yun. Kaya tama lang na mamatay silang lahat. Wala dapat makaligtas isa man. Dahil mga salbahe sila. Kung ganon, paano natin sila mauubos? Tiyak na marami sila dito at buong barangay. 3 lang tayo. Baka imbis na mabuhay tayo ay makain pa nila ang mga laman loob natin. Hindi yan. Basta magtiwala ka sa kakayahan natin. Gagawa tayo ng mga pasabog. Dito lasog-lasog tiyak ang mga katawan nila. Lumapit sa apoy si Toto at isinaayos ang balak. Kumuha ito ng mga babasagi ng bote na tila ba matagal nang inipon doon. May 1 galon din ng mukhang gasolina ang laman. Nilagyan niya ito ng mga pabilo at pag sinindihan ay tiyak na sasabog. Tumulong na rin ako dahil tila ito ang magliligtas sa amin bukod sa mga armas na hawak naming 3. Inabala namin ang aming mga sarili. Kaya nang sumilip ako sa pinakamaliit na butas at maliwanag na pala. Ang sabi ni Toto ay lalabas muna siya para magmatsyag sa labas.
Pinigilan pa namin siya ni Arnel dahil delikado. Iyak na nasa paligid lang ang mga aswang. Kahit na maaga at may sikat pa ng araw. Pero mapilit ito at hindi namin siya napigilan ng pinsan ko. Pinag-iingat na lamang namin siya at nagbigay ng isang palatandaan kung siya ang nasa labas. Isang malakas na pagbakal para marinig namin siya na ikinatango naman ito. Nang makalabas si Toto ay agad naming itinulak ni Arnel ang malaking bato. Mag-ingat ka, kaibigan. Salamat. Babalik ako. Naway gabayan ka ng ating Diyos. Salamat sa inyo. Mag-ingat ako, pangako. At kung sakali na hindi ko magawang makabalik sa loob ng 1.5 oras, bahala na kayo na tapusin ang lahat. Makakabalik ka, kaibigan. Tumalikod na si Toto, kaya tinanaw ko na lang ito ng papalayo hanggang sa mawala na sa aking paningin. Naghintay kami na Arnel ng humigit 1 oras na dahil wala naman kaming suot na relos pambisig pareho. Tamang hintay lang dito. Pero sumapit ng pataas ng sikat ng araw. Hindi pa rin bumabalik ito. Kaya naman isinukbit ko na ang ilang pasabog at inilagay sa dala naming bag. Nagtaka pa si Arnel dahil sa aking ikinikilos. Kaya sinabi ko sa kanya ang aking balak. Walang mangyayari kung maghihintay lang kami. Kaya minabuti ko ng sundan si Toto. Bahala na kung ano pa ang naghihintay sa amin. Ayaw sumama ni Arnel pero hindi ko siya pwedeng iwan. Kaya kinumbinsi ko ito. Kahit labag ba sa kalauban nito, ay dapat kaming magpatuloy. Sabay naming itinulak ang harang at sumilip muna ako bago lumabas. Nang masigaw roong ligtas ay doon pa lamang kami ni Arnel nagsimulang maglakad papalayo. Matalas pa rin ang aking pakiramdam at bawat kaluskos ay aking minamatyagan. Umiinit ang suot kong kwintas. Tanda na may paparating na kalaban. Kaya hinila ko kaagad itong si Arnel sa malaking ugat. At doon kami yumukong dalawa. Isang malaking baboy na itim ang bumungad sa aming magpinsan. Iginaya ko ang hawak kong kampilan dahil nawala sa isipan ko ang isa kong armas. Handa na kaming magpagtuos dito dahil dalawa naman kami ng pinsan ko. Pinsan, ilagay ko ay nahuli si Toto dahil kung nagawa niya ang balak niya ay nakabalik na yon. Yun nga din ang nasa isip ko. Kaya mas kailangan niya tayo kung magkaganon nga. Dapat ay iligtas din natin siya. Tama yun, insan, kaya ano pang inihantay natin dito? Sagurin na kaya natin yung baboy itim na yan. Sandali lang. Masdan muna natin ang galaw niya. Tapos, tsaka tayo lulusob. Huwag may ibang nakaagaw ng pansin nito. Sumang-ayon si Arnel sa suhestyon ko. Yung naghintay pa kami ng ilang sandali. At nang malapit na ito sa pwesto naming dalawa, ay tsaka ko ito inilundag para hawakan ang magkabalang tenga. Ang ingay ng bibig nito at pansin ko rin na namumula ang mga mata niya. Kakaiba ang aura nito. Agad sinugod ni Arnel ng patalim ang tila baboy ramo at sinaksak niya agad sa gitnang bahagi ng puso. Bumitaw ako sa pagkakahawak dito. At ilang segundo lang ay may mabilis na paparating. Nahahawi ang mga matataas na talahib. Kung kaya't nagkubli kaming dalawa sa katawan ng isang puno. Isang lalaki iyon na sira-sira ang suot na damit. Pero taglay pa rin ito ang mapulang mata
at matatalas na kuko. Ligay namin ni Arnel ay isa rin itong aswang. Naglikot ang mga mata niya na wari ko ay may hinahanap sa paligid. Nanlilisik pa ang mapula nitong mga mata, kaya mas lalo akong nagkaroon ng kutob na marahil ay kami ng pinsan ko ang pakay nito. Tila napansin nito ang wala ng buhay na baboy na itim, kaya sa palagay ko, mas lalo itong nagalit. Sumigaw siya ng nakakabingi na para bang nagtatawag pa ng mga kasama. Pero ilang minuto pa ang dumaan. Wala namang sumulpot. Kaya naman nagpakita na ako dito. Inipigil pa nga ako ng pinsan ko. Ngunit walang matatapos. Kung magtatago na lang kami. Tila hindi nito inasahan na makikita niya ako sa lugar na ito. Hindi ko muna pinalabas si Arnel. Dahil kung madehado ako, maaari siyang lumabas para lutuhin ang aswang na ito. Umismay dito na akala may atraso ako sa kanya. Pero laking gulat ko na magsalita ito at mabosesan ko siya. Si Samuel pala ito. At tama nga na aswang talaga ang pamilya niya. Magbabayad ka sa akin, Miguel, sa ginawa mo sa aking ina. Walang sino man ang maaring manakit sa katulad namin. At kami, pwede niyong patayin. Hayop ka. Aswang ka pala. Bait-baitan ka pa noong kaharap mo ang lolo ko noon. Yun pala'y totoo yung hinala niya sa'yo. Duwag ka. Duwag. Ulitin mo ang sinabi mo. Tanga ka kasi, Miguel. Kaya mabilis kitang napasakay. Hahaha. Tanga ang tawag sa mga katulad mo. Nasaan pala yung pinsan mong lampa? Wala na. Nakaalis na siya dito. At malamang, nasa bayan na namin yan. Hindi tanga ang tawag sa ginawa kong pagsama sa iyo, Samuel. Ang tawag doon ay pakikisama. Ihayop ka. Hindi ka pala tao. Kaya dapat lang sa nanay mo yan. Dapat pala tinuluyan ko na. Sumigaw ito dahil sa galit sa akin. Nainis pa nang pinagtatawanan ko siya at banggitin ko ang kanyang ina. Habang si Arnel naman ay naghihintay ng tamang tiyempo. Kung susugod na itong si Samuel. At hindi nga nagparaan ng ilang minuto. Dahil sumugod ito sa akin. Dahil sa handa naman ako sa pag-atake nito, ay hinarap ko rin siya ng walang pag-aalinlangan at takot. Dahil alam ko na kakampi namin ang Diyos at mas mananaig ang mabuting interes. Nakipagsabayan ako ng lakas dito at hindi ko mapaniwalaan na kaya ko pala. Marahil ay dala ng kwintas ito. Proteksyon sa lahat maging sa aswang man o mga barang at kulam. Nagpapasalamat ako sa lolo ko dahil dito. Sinipa ko ito ng ubod lakas. Kaya naman sumadsad siya ng ilang pulgada. Pero mukhang baliwala naman ang pagsipa ko dahil parang walang nangyari dito. Marahil ay sadya talagang malakas itong si Samuel, kaya ganoon. Pero hindi ako nagpapatalo. Alam ko na may kahinaan ito at yun ang dapat kong hanapin. Kinuha ko ng mabilis ang isang bote na pasabog. Sinindihan ko ito sa mismong harapan niya. Hindi niya inaasahan yon. Dahil nanlaki ang dalawang mga mata nito. Nang aking sindihan ang gamit ng dala kong posporo. At nang magapoy ito ay umatras siya. Tsaka ko naman ibinato iyon sa kinatatayuan niya. Sumabog ang pwestong iyon. Mabilis na nakalundag ito kaya ang inabot lang ang dulo ng paa niya. Nagtamo ito ng bahagyang sugat. At mabilis kaming iniwan. Tumakas ito sa pag-aakala na kaya niya ako. Pues nagkamali siya. Dahil toro iyon ng lolo ko. Nang maglakad si Arnel para hanapin si Toto, alam ko na buhay pa ito.
at baka kailangan lang ng tulong namin ni Arnel. Paligay naming dalawa ay tanghaling tapat na dahil sa tindi ng init. Malayo pa lang ay tinignan namin ni Arnel ang mga boses. Nang hawiin ko ang mataas na demo ay bumulaga si Toto na nakagapos habang may malaking kawa sa di kalayuan na may laman na tubig. Insan, lagot na. Palagay ko ay iluluto si Toto. Kailangan natin siyang tulungan. Alam ko. Nag-iisip nga ako kaya huwag kang magulo dyan. Dapat ay walang makapansin sa atin mamaya. Anong balak mo? Ang dami nila. Paano mo sila malilinlang? Basta akong bahala dyan. Makinig ka na lang. Inintay namin na sumapit ang dilim at sakto na abala na ang lahat sa ginagawang paghahanda. Naglabas ako ng 3 pasabog at sabay-sabay kong sinindihan ang mga iyon. Nasabi ko na kay Arnel ang plano na oras na sumabog ang mga ito ay tumakbo siya agad para kalagan si Toto at tumakbo pabalik dito sa kinaroroonan naming dalawa. Sumang-ayon naman siya sa plano. Ngunit bago yon, sinabayan ko siya na mag-iingat sa bawat galaw niya. Bumilang muna ako ng 3 bago ko inahagis ang unang pasabog sa pinakamalapit na bahay. Sumabog yon at nilaman ng apoy ang buong kabahayan at hudyat na doon para tumakbo si Arnel sa kinaroroonan ni Toto. Kita kong nakalagna niya sa ang magkabilang kamay at sa isang paa. Kaya naghagis ako muli at tuluyang nang nagkagulo ang mga aswang na nag-anyong mga baboy ramo. Nagawa ni Arnel ang plano. Hindi sila napansin kaya isang pasabog pa at kitang-kita ko kung paano naubos ang ilang aswang doon. Nakita ko pa na lumabas si Samuel mula sa isang bahay at sumigaw ng ubod lakas. Hingal na hingal yung dalawa at nakuha pang tumawa. Rinig namin ang sinisigaw ni Samuel sa mga kasama niya. Hanapin niyo! Utos pa nito, kaya yumuko kami para makalayo sa lugar at saka bumalik sa pinagtataguan. Naglagay pa kami ng mga pasabog dahil alam namin na hindi kami talaga ligtas pa. Binalak na sana naming umalis na pero nasundan nila kami. At sa pagkakataon na yon, mas marami na sila. Ang lakas naman talaga ng loob niyo. Tapos na ang maliligayang araw niyong 3. Dito na kayo mamamatay. At pag napatay namin kayo, ay pwede pa naman pagtiyagaan ang mga laman niyo. Kaya huwag niyong susugatan ng malala ang mga yan. Huwag kang pasaysiguro, Samuel. Tandaan mo, bilog ang mundo. Baka kayo ang maubos. Bilog man ang mundo sa'yo, Miguel. Pero para sa akin, itong lugar na ito ang mundo. Bose na mga yan. Kung mahuli niyo ng buhay, ay mas mabuti. Insan, humanda ka. Ganun ka rin, kaibigan. Dito na ang huling tapatan natin. Pilitin nating mabuhay. Nagsindi ako ng isang pasabog at ibinato ko sa mga paparating. Umilandang ang bawat parte ng katawan ng mga aswang na ito. Kanya-kanya sila ng atake. Mabuti at mabilis akong kumilos at nahuhuli ko ang bawat galaw nilang lahat. Kitang-kita ko kung paano tumakbo ang isang aswang at lumundag patungo sa akin. Maagap ko itong nasalo at sa isang unday ng suntok ang ipinamalas ko sa kanya. Sumigaw si Samuel dahil sa nakikitang pagkaubos ng kanyang mga kasamahan. Halos 1 oras ang lumipas. Biglang dumating si Raul, ang ama ni Samuel. Nanggagalaiti din ito at mukhang galit na galit sa naabutang labanan.
May mga kasama rin ito na gaya niya rin. Mahaba ang mga buhok nito at mga nanlilisik na ang mga mata. May matutulis na ngipin at mabalahibo ang mukha. Marami na rin ang mga napatumba at sunod-sunod na rin na nagsisilusob. Parang walang kapaguraan ang mga ito. Dahil kung masugatan man, ay mabilis rin na tatayo at ang bibilis pang tumakbo. Sabay na umatake ang dalawang mga kasama ni Raul. Para mga hangin dahil sa bilis nilang kumilos lahat. Nadamba ako nito sa dibdib, kaya nabuwal kaming pareho. Nasugatan ako sa balikat dahil sa talas ng kuko niya. Pero hindi ko yun ininda. Bagkus ay nakapagsabayan ako ng lakas para hindi niya ako lubusan na masugatan. Dito na kayo maubos, Miguel. At pag nangyayari yon, isusunod ko naman ang mahal nyo. Para doon na kami manirahan sa lugar nyo. Yun ang malabong mangyari. Dahil hindi ako makakabayag sa gusto mong maganap. Kayo ang mauubos at magbubura dito sa mundo. Kaya huwag mong idadamay ang mga mahal namin sa buhay. Hangal ka kung yan ang pangarap mo. Sa ating lahat, kayo ang mga hangal. Dahil kahit kailan, hindi ipapahiluntulot ng may kapal na kayo ang manaig dito. Dahil sa pagnanais kong makawala sa aswang na nasa aking ibabaw, sinunto ko ito sa panga. Kaya tumalsik ang laway nito. Tila asido ang laway nito dahil biglang umusok ang natuluan nito. Kaya naman napatawa ng malakas si Samuel dahil sa aking natuklasan. Kaya sumigaw ako sa dalawa para malaman din nila nang maiwasan ang laway ng mga aswang. Mga uri ng aswang na malalakas ang mga gaya nila. Ang mga harimodo na kahit laway lang nito ay maaari kang mahawa at maging katulad nila. Nagluluwa ito ng itim na perlas at maaari ka nilang gawing isa sa kanila dahil dito. Mga lalaking aswang na kahintulad ng isang bangkilan. Ang kaibahan lang ay babae ang mga bangkilan. Iyon ang tanda ko na kwento ni Lolo Badong sa akin. Kaya mahigpit na pinag-iingat kami para hindi matalsikan ang laway nito dahil delikado iyon. Bumalik ako sa realidad nang marinig ko ang boses ni Samuel. Nakita ko na halos paubos na ang mga kasama nila. Malalim na rin ang gabi kaya dapat ay doble pag-iingat pa. Nakakakilabot ang alulong ng mga aso. Nawari ba'y may babangon ng mas malakas na aswang? Imbis na maubos sila ay mas lalo pa yatang dumadami ang mga sumasalakay sa amin. Mabuti at may ilan pa akong pasabog na natitira, kaya ayos lang kung dumami pa sila. Ang dalawa kong kasama at patuloy pa rin sa pagkikipaglaban sa mga aswang na uri ng harimudan. Kaya naman nang umakto na susugod itong si Raul, ay hinarang ko siya dahil mukhang may plano itong atakehin si Arnel habang hinaharap nito ang isang aswang pa. Sinulubong ko si Raul dahil dito itong atakehin si Arnel. Nagulat pa nga siya nang umarang ako bigla at hampasin ko ng tungkod. Sa pulito sa balikat kaya napaatras siyang biglaan. Hindi niya inasa na harang ako sa harapan niya. Ako ang harapin mo, magulang na aswang. Hindi ako papayag na masaktan mo ang mga kasama ko. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Naisana ni Samuel na patayin kayo pero ang sabi ko ay wag. Mukhang makasarap kasi ang karne niyo. Kumpara sa laman mo, mas malinamnam kami, hindi gaya mo. Mapait ang laman mo at maitim pa. Mayabang. Nasa bingit na kayo ng kamatayan, puro kapakahambugan. Mamatay ka. Mabilis na umatake itong si Raul
Kaya naman nakipagsabayan ako sa kanya. Mabilis kong hinalipaw ang tungkod na gamit ko dito. Kaya hindi siya nakalapit sa akin ng husto. Isa pa ay may tangan din akong maliit na punyal. Habang si Toto ay abot ang putok ng hawak nitong baril. Sapo lahat ang mga iyon sa puso at noo. Kaya bulagta ang lahat ng lumalapit dito. Hanggang sa isang maling pagsugod ang ginawa ni Raul. Mabilis kong sinaksak ito sa dibdib niya. Nagluwa siya ng dugo sa bibig habang pigil-pigil ang tungkod ko. Na mas lumalim pa ang saksak sa kanya. Pero dapat ay mamatay na sila dahil mga salot sila dito. Idiniin ko iyon kaya tumagos iyon mula sa likod niya. Nang hugutin ko ang tungkod, ay napasigaw si Samuel at kita ko ang pagnanais niya na patayin ako. Sumugod siya ng mabilis kaya umilag ako para hindi niya ako masakmal. Humaba pang lalo ang mga ngipin niya at sumabay pa ang lakas ng ihip ng hangin. Pero hindi ko nahayaan pa. Na hindi matapos ang araw na ito na makaalis pa siya. 3 na lang sila kaya dapat ay ubusin na namin silang lahat. Naubos na ang bala ng baril ni Toto. Kaya inilabas na niya ang patalim niyang tabak. Kumikislap ang talim sa liwanag ng buwan. Umaatras pa nga ang kaharap nito dahil sa pagkakakita ng tabak niya. Habang si Arnel naman ay hawak rin ng punyal niya na kasing haba ng isang braso. Insan, matatapos na ito dito. Kaya konting hinga na lang. Malapat na rin ang bukang liwayway. Oo, Insan. Malalampasan din natin to. Makakauwi pa tayo sa atin at makakapagkwento ng mga kababalagan na kinaharap nating dalawa dito. Ganyan nga, Insan. Kaya natin to. Di ba, kaibigan? Kaya natin to. Kunting tiis na lang. Umangaw silang dalawa sa akin at hinarap muli ang mga aswang na nasa aming harapang 3. Uuwi kami at ibabahagi namin ang mga naganap sa amin dito. Kaya hindi pwedeng hanggang dito na lang matapos ang buhay ko at ni Arnel. Magpapasalamat pa ako kay Lolo Badong dahil sa mga payo niya at paalala. Sumugod muli si Samuel kasama ng natitira niyang mga kakampi. At muli, sama-sama naming kinlaban ang mga ito na may pag-asa at tiwala sa aming mga sarili. Inatake ko si Samuel at hindi ko na hinintay pa na makalapit pa siya sa akin ng tuluyan. Hinalibas ko siya ng aking tangan na tungkod at sapul siya sa mukha. Pahampas ang ginawa kong atake dito, kaya naman hindi siya kaagad nakabangon. Sugatan ang ulo nito na ikinatuwa ko. Tuloy-tuloy lang ang atake namin. Sumasabay sa lakas ng ihip ng hangin ang kumpiyansa ko na mananalo kami. Kaya hindi ko na siya hinayaan pa na makabawi pa sa akin. Nang tumayo ito, at sabay kong tinuhod ang kanyang baba, kaya sumadsad ito sa isang malaking puno. Bumangga ang katawan niya, kaya napasigaw pa ito. Namakbo akong matuloy nang sa ganun ay hindi na ito makabawi pa. Pinulot ko kaagad ang malaking tipak ng bato at saka ko pinukpok sa ulo ni Samuel. Napahiga itong muli dahil sa lakas nun. Matang masaktan siya ng labis ay tsaka ko pinunterya ang puso niya. Kasabay ng pag-iinit ng suot ko mutya ng kalamansi. Hindi ko na pinigil ang aking sarili. Buong persa kong isinaksak ang tungkod na gawa ni Lolo sa mismong puso ni Samuel. Nabigla pa siya sa bilis ng aking kilos. Sabi ko naman sa iyo, ikaw ang mawawala, kaya katapusan mo na. Hindi. Isinagad ko ito kaya tumagos sa likod niya ang dulo ng aking armas. Bulagta siya sa lupa na nakadilat pa ang mga mata.
Pinagmasdan ko ang paligid at may isa pang patakbo na sana. Ngunit sinibat ko ito at sapol sa likod at nabuwal basta. Nang mawala ng hininga si Samuel at pinuntahan namin ang barangay, saka namin inubos doon ang mga bote ng pasabog. Tiyak na walang maililigtas kahit isa doon. Usok ang sumalubong sa amin nang sumilip ang haring araw. Palagay ng loob namin na siguradong tapos na talaga. Boss na insan, makakauwi na rin tayo sa wakas. Wala na nga yata talaga. Oo nga insan, tapos na. Ikaw kaibigan, saan ang destinasyon mo? Sa puno ng bundok sana, kaso naalala ko. Baka may naghihintay pa sa aking pagbalik, kaya uuwi ako sa bayan ko. Sa negosyo mga kaibigan, sana dumating ang muling pagkakataon na magkita-kita tayong muli. Ganito, gusto mo tol? Hinahabol tayo ulit ng mga aswang? Siyempre hindi. Kung pwede sana mga babae naman ang hahabol sa atin lahat. Parang mas gusto ko yan tol. Puro ka talaga kalokohan minsan. Pagdating talaga sa mga babae, go na go ka no. Pero kaibigan, kung may pagkakataon ka, dalawin mo rin kami ha. Doon sa amin walang aswang. Oo ba, ingat kayo ha. Nagiwalay kaming tatlo ng mga oras na yon. Walang katapasang paalamanan ang nangyari sa aming tatlo. Kahit na maikli lang ang aming pinagsamahan, ay parang kilala na namin ang isa't isa. Hindi man maganda ang umpisa ng aming pagkikita, ay tatatak naman iyon sa aming mga isipan. Sana nga ay iadya ng panahon na muling ay magkita kaming tatlo. Napapailing na lang ako kada maalala ko ang nangyari sa amin ni Arnel. Naroon na kinagalitan kami ni Lolo at Tiyo. Pero ayos lang, dahil natuto naman kaming dalawa. Alam ko na ngayon na kumalatis na ng mga tao. Dapat ay huwag magtiwala kaagad sa mga kakakilala pa lamang. Maging mapanuri sa lahat ng bagay, dahil baka yun pa ang dahilan ng iyong kapahamakan. Patuloy ang buhay namin na may natutunan sa lugar ng Capiz. Parati ko pa ring suot ang kwintas kahit na alam ko naman na wala namang aswang dito sa aming lugar. Natuto akong mangalatis ng tao kahit na matagal ko na rin itong kilala. Ay hindi ko pa rin maiwasan na lumayo kada may mga bagong mukha na mapapadpad sa aming bayan. Insan, si Magdalena bumalik na galing Capiz daw. Oo ngayon. Hindi ba taga roon nga sila talaga? Ikaw ha? Baka hindi ka pa rin natuto sa nangyari sa atin doon. Igilan mo yun. At hindi ko siya type no. Ikaw, baka type mo. Ligawan mo na. Nako, hindi na no. Ayaw ko. Di ba, ikaw nga ang may gusto doon dati? Anong nangyari ngayon? Noon yun. Wala na ngayon. Umuwi ka na sa inyo at tulungan mo na lang ang tatay mo. Ang labo mo insan, wala si Itay. May pinuntahan kasama ang mga kumpare niya. Sumama na maghanap ng manok na panabong. Hilig na yata sa manok si Teo. Kahit na, umuwi ka na lang kaysa nakikipagchismisan dito. Umalis na umiiling si Arnel. Mula nang mangyari sa amin ang kakaibang karanasan sa lugar na yon, hindi ko na gustong mapalapit kahit na kanino pang may kaugnayan doon. Mahirap na baka maulit pa yon. Kahit na may kwintas akong suot, mas maigi na yung nag-iingat ka. Dahil wala namang mawawala kung uiwas ka sa iba. At yung alak lang dapat ang hindi uwasan. Alright. Lalo na kung hindi mo naman ganong kilala. Kahit na ilang taon na ang nakaraan, buhat ng maranasan namin iyon ni Arnel, ay para sa akin
ay kahapon lang yun nangyari. At babaunin ko yun hanggang sa aking pagtanda. At kung magkapamilya man ako, ay kukwento ko pa rin ito sa kanila para alam nila ang mga naganap noong aking kabataan. Para mabukas ang kanilang kaalaman sa mga nilalang na nasa paligid lang pero hindi pinapaniwalaan ng iba. Nasa paligid lang ang mga yan. Naghihintay lang ng isang pagkakamali para kunin ang puso mo at kainin ito ng buo. Kaya dapat na palagi kang handa para kung sakaling lumabas sila, ay kaya mo. Kayang-kaya mo. Tumakbo. Wakas. Bisensya na sa boses sa medyo pause. Galing sigaw, galing concert, galing dagat, galing bundok, basta. Puro gala kami. Kaya matagal ang upload. Babawi ako sa inyo next month. Isang mapagpalang araw sa inyo.